At andito po ang inyong lingkod, Gerardo Sadsad, isa pong manananggol. Kasama ko si... Attorney Sherwin Enriquez. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay, tayo po ay napapanood sa Metro and Mega Manila sa DWIC News TV Channel 23.2 nationwide. Available rin kami sa Sulit TV, TV Plus at GMA Affordabox. Available rin po kami sa iba pang digital TV devices at TV receivers. Mangyaring iskan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang DWIZ News TV. Okay, at alam mo Kuya Sherwin, katatapos lang or malapit nang matapos yung mga Constitution of Lodges. Marami po yan. Lalong-lalo na congratulations yung Justicia Masonic Lodge, yung ang Luneta, at yung Saint Germain, kung saan andong kami. Para nakita ko nga yung mga yan. Yes, yes. Congratulations po at kayo yung regular lodge na. Yung lodge namin ni Kuya, yung guest natin mamaya, sa Pasig, 2013 pa yon. Matagal na siya. Pang 10 o pang 11 na worshipful master kami. Sa inyo, Kuya Sherwin? Nako. Mas lalo. 1907. Number 3 kami, lodge number 3. Correct. So, hindi na tayo patumpik-tumpik. Ang topic natin is all about responsible gun ownership. Actually, kay Jerry, makwento ko lang sa'yo. Kahapon, kasama ko yung mga boys ko, yung mga anak kong lalaki. Yes. Nagpunta kami doon sa gun show. Oy, katatapos lang. Katatapos na. Last day kagabi. Tumingin-tingin doon at nag-renew ng mga legal documents natin para sa ating baril. Correct. And congrats na rin at good luck na rin sa ating presidente. Katatapos lang naman ng SONA. Yung State of the Union Address niya. Okay. Sige. So, dito tayo sa kasama natin ang walang iba. Ito yung idolo ko sa practical shooting. Grandmaster, shooting coach at gun owner ng ProShot Shooting Sport. No other than Kuyang Aldrin Gonzales. Magandang gabi po mga brad ko. Bro Sherwin, Bro Attorney Jerry. Magandang gabi po at marami pong salamat sa inyong pag-iimbita sa akin dito sa Okay, welcome and matuturuan mo kami mamaya. At kasama, of course, ito ay isang vlogger at ano din ng gun store. No other than Indayon ni Molye. Good evening. Parang familiar to sa mga... Maraming salamat po sa pag-imbita po. Yes, mamaya baka iba yung personality nito. Pero tignan natin. Tignan natin. Mamaya, tumas yung views natin dahil... Yes, dahil kay Indayon, no? Pero siguro, diretso na tayo. Simulan na Total, mainit ang topic. Yes. Very interesting to It's all about responsible gun ownership. Take it away, Kuya Sherwin. Siguro, unang-unang tanong, sino ba yung mga legal na pwedeng mag-ari ng baril dito sa atin? Ayun. Attorney, maraming salamat po sa katanungan. Isa pong napakagandang tanong po sa Pilipinas kasi lahat po, marami pong nagtatanong, sino ba talaga ang pwedeng magkaroon ng baril? Okay. Actually, lahat naman po pwedeng magkaroon ng baril. Basta po masama po dun sa qualification ng FEO po, sa PNP. Namely, yung kailangan sila ng may mga proof of billing, kailangan sila may mga IDs, kailangan sila ng mga proof of yung income, at saka the rest of the requirements para makapag-apply ng tinatawag po na LTAF o yung license to own and possess firearms. Okay, mga clearances yan. So, documentation, kumbaga. How about naman yung, sabi natin, qualification bilang sa karakter mo, bilang tao, sa pananaw mo, sa madlang people, sa community. Ano naman ang mga basic qualification? Kailangan ba siga ka o something like that? O ano ba?
Kuya Aldrin. Bali, attorney, naging clear naman ang batas natin dyan sa 10591. Bali, ini-specify naman po, Oo. as I read, no, meron tayong letter A. Dito ka, kuya, yung camera. Opo. Kita yung The applicant kapugian mo. has not been convicted of any crime involving moral turpitude po. Okay. Letter B, the applicant has passed the psychiatric test administered by the PNP accredited psychologist or psychiatrist. So, kailangan po natin pumunta sa neuro exam po nila, and ini-interview din po dun after mag-exam. Yes. Syempre, para malaman din yung mental state kung medyo unstable tayo. Yes, Kapag correct. tayo ay nakakaramdam ng depression or anxiety, yan. Yes. So, inaalam din po yun. Actually, very clear naman po ang ating 10591 kung ano po yung nire-require. Pero sa nakikita ko po doon is nakalagay is 21 years old and has gainful work, occupation or business, or has filed an income tax return for the preceding year as of proof of income, profession, business, or occupation. Okay. So, Yun po ang pero sinasabi. medyo segue tayo ng konti kasi alam ko practical shooter ka, Kuya Aldrin. Paano yung mga minor na gumagamit ng baril, nakikipag-compete? How do they qualify? Bali, magiging ganito po yan. Ayan. For every... Kasi baka may mga enthusiast dyan na Oo. gusto mag-join, di ba? Oo, And yan. very much welcome po talaga. Yes. Everybody is very much welcome po to join Yes. yung ating laro, practical shooting, be it Correct. practical shooting or IDPA. Ano yung ibig sabihin nun IDP? I think it's International Defensive Defense. Pistol. Oh. Defensive pistol. Medyo mas mabagal siya kasi Opo. ito yung may mga dapat naka-cover ka, mga tactical reload, yung mga ganun. Oh, okay. Sige. So, ang guidelines naman po natin kapag sinasabi natin mga 10 years old, kasi minsan, meron din lumalapit sa akin nagpapaturo, dala ng magulang, ang tuturuan ko 10 years old, 11 years old, 12 Yes, years old. So, yes. ano ang guidelines naman doon Okay. ng ating shooting community? To be precise, ano ba ang sinasabi ng PPSA? Paano sila makakasali? Yes, Okay, yes. kung ganun po ang tanong, napakasimple na naman po, ang magulang po ay sumasama doon sa anak. Since yung magulang po, ang 21 years old, siya ang LTAP holder, then binibigyan natin sila ng, kumbaga, waiver para yung anak nila ay makasali dun sa shooting competition and Yes. makapag-practice. Kumbaga, sa under ating sila ranges. ng... Under the direct supervision Yes. ng magulang. Yes. Oo, with their counseling and Yes. guidance. Mga Yes. ganun. Of Until- course, with you as the range officer bang tawag doon? Or, Yes po, range officer din ako. range officer, mga ganun. Kay Jerry, bago tayo lumayo kasi Sige. napakaganda ng topic natin. Yes. Medyo step back tayo doon sa basic. Yes, So yes. na-discuss na natin sino yung pwedeng magkaroon ng baril, ng legal. Yung mga documentary requirements, yung age Yes, requirements. yes. Ngayon, ang tanong, halimbawa ako ay isang simpleng negosyante, I have all the qualifications, ang gusto ko lang naman ay proteksyonan yung ari-arian ko, yung bahay ko, para baka mamaya sa gabi may mga intruder or something na. Ano ba yung mga practical na baril o na depensa sa bahay na applicable para sa isang negosyante katulad ko? Ayun. Ayan. Attorney, pwede ko pong Yes. sagutin yan. Yes. Personally, kahit nung nagsisimula po ako, I prefer yung mga polymer type. Okay. Tapos for self-defense, I go for 9mm. Okay. Tapos yung mga high cap and then a compact size. Mhm. But as you progress dun sa training mo and everything, pwede ka na rin mag-subcompact para Kahit po yung mga concealability. kahit sir mga beginner na yun po yung mga masasuggest. Opo, 9mm po ang recommended ko po. I've been Yung caliber niya, yung kalibre. Opo. 9mm. Pero yung in terms of pistola ba o yung revolver o yung ano pong mas Anong classification? I would go for the guns, or I would go for yung mga CZ P10C or P10S. Yung ang compact size kasi ng CZ is yung P10C. kaso mga pistol po. Opo, pistol po. Oh, Para sa okay, concealability and control. Kasi nabanggit mo yung polymer type, yung medyo light ang dating. Opo, Yung magaan. lower magaan. niya. Kasi yan yung Oo. sabi nga nila before yung mga baril talagang parang sabi pag wala ka ng bala pwede mo Yes. yung bato dahil bakal. Pero ngayon sabi nga nila medyo Light na. mga plastic na walastik na Yes. sintibay pero hindi ganong kabigat. O kasi yung mga traditional, kasi alam ko medyo Gen Z na tayo kahit papano. So yung mga traditional type, they prefer yung yung 12 gauge, mga ganyan.
na compact o yung malalaki. Kasi kahit di ka daw marunong bumaril, madaling Tapat-tapat tapat lang. mo lang, tapat-tapat. Tama ba yun, Kuya Aldrin? O mas maganda talaga yung mga pistol type? Actually po, yung kaninang tanong, gusto ko siyang i-categorize into two eh. Di ba, Okay. di ba ang tanong po, ang naging tanong natin attorney is, kung ako bibili ng baril, ako bilang isang normal citizen, Yes. ano ang maganda para sa akin? Yes. Kung ako po sasagot, maganda pong i-categorize into two. Dadalhin mo ba siya araw-araw? O sa bahay mo lang siya ilalagay? Ayun. Opo. Kasi Okay. kung para sa akin po, kung dadalhin siya araw-araw, better po na naging clear naman ng batas natin dyan, all firearms should be concealed para po, di ba? Para Yes. natin siya madala. Tama. So, kailangan maliit lang. Oo. So, any firearm na protruding or na kahit papano ay nagpapabigat sa'yo, una, nawawala, defeats the purpose na concealed siya. Yes. Kasi para maging concealed, kailangan lightweight, kailangan pasok sa bag, Yes. kailangan hindi siya pag nakita ng kahit sino, hindi siya Hindi mamukhang nakaumbok, firearm, hindi nakaumbok. hindi siya intimidating. Yun. kumbaga. Ayun, Oo. yun. Oo. Now, if we go doon po sa Sa bahay lang. dadalhin ko siya sa bahay. For me po, ito po ay personal opinion ko lang naman. Okay. Kung ako po, shotgun ang gusto ko. Shotgun. Pero Opo. compact ba o yung medyo mahaba? Meron ka bang may re-recommend? Yes, Kuya Indayon. Meron kaming shotgun sa the gun store. Hindi siya ganun kalaki ng tulad ng mga other Mid-size. brands. Mid-size. Mid-size. Pero yan ba yung anong tawag nun? Yung Pump action. pump action o yung Tapos magazine meron din type? po kaming semi-auto. Yung mga ring semi-auto na magazine type. Yun. Yes, yun parang madaling kasi yung pump action kung minsan nag-ano yun, di ba? Yung hindi siya lumalabas. Hindi na-eject. Hindi na-eject. Oo. Kay Jerry, ito naman Sige. Naalala ko lang may isang kaibigan din na nasa mga ganyang negosyo rin. Ang isang pinayo niya naman sa amin dati, na kung ikaw, hindi ka naman yung talagang bibihasain mo na sarili mo sa baril, ang pinaka-practical daw na pandepensa sa bahay, revolver. Ang dahilan naman niya, ang revolver, ikak mo, kalabiti mo, puputok. Pag hindi pumutok, kalabiti mo lang ulit na basta may bala. Kasi ang Ayun. inano niya, baka mamaya pistol yung binili, nag-jam, Wala na, hindi hindi ganun niya alam. technical na yung tao, hindi alam kung ano gagawin. Yes. Yun naman Ano may ang- papayo nyo dyan, Kuya Aldrin? Oo. Ako po coming from sa perspective po ng isang coach, no? Yes. So, i-introduce ko na po muna kung ano ang tingin ko sa baril, kung ano ang perception ko sa isang baril. Okay. So, be it pistol, be it shotgun, be it rifle, for me po kasi, iisa lang ang baril. Okay. Paano ko po nasabing ganun? Lahat po ng baril, kahit anong baril yan, may trigger. Lahat po ng baril, kahit anong baril yan, may sights. Okay. So, ano po nung ginagawa natin? Tinatapat, you feel the trigger, gently squeeze, break the shot. Oo. Okay po. So, punta po tayo sa kanina pong nasabi ng ating kapatid na si Attorney Sherwin. Sabi po is, yes, very good po, maganda. Actually, revolver po ang pinaka-deadly na available Oh. na baril. Why? Revolver lang po ang always ready to shoot. Hindi mo kailangan mag-chamber load. Bakit? Pag niload mo yung cylinder, it's automatically loaded. Oh. Wala siyang safety, hindi magkakamali ang bata dyan. Yes. Hindi magkakamali. Bakit? Kalabitin mo siya ng kalabitin, ikot siya ng ikot. Putok lang. Tama. Hindi tulad nung isa, pag nag-jump, you need to rock. Wala na. Tama, wala na. Wala na. So, pag nagbatangal siya, you need to rock again. Oo. Cylinder type, the more you squeeze, the more iikot yung cylinder. Yes. Oo. Tsaka, siyempre, taking from the PNP chief himself. Opo. Nakikita ko, ang carry niya is, revolver Yes. Opo. Oo. The most Mas dangerous practical gun. yata, Opo, mas practical available. Siguro, ito yung magandang follow-up question. Sige. Sabihin natin, need it be pistol or revolver? So sabihin natin, Opo. nakapag-decide na yung tao, bumili siya ng isang baril. Ngayon, ano yung kailangan niyang gawin para naman mapamiliarize siya doon sa binili niya? Ayun. Ano ba yung mga dapat na mayroon bang exercise dapat yan? O dali mo lang sa ring, Oo. iputok mo, okay ka na. Kasi Kuya Aldrin, kaya nasabi ni Kuya Sherwin yan, kasi there are things na, nag-seminar ka, whatever, Oo, doon sa yes, pero sandali lang yun eh.
True. kailangan yung True. i-by heart mo na matutunan True. yon. True. Which is, yun ang kailangan naming malaman sa inyo bilang O kasi yung gun safety responsible seminar, di ba? Oo, oo. Ipicturean ka, Ang dali lang puputok ka, yun eh. ilang shots. Oo. Pero, yun nga, di ba? Gusto mo protection sa bahay. Yes. Dapat oo. maging familiar. So ano yung mga dapat practical gawin? na matututunan mo na even by heart. Parang sa masonerya yan eh. Yeah. Na kahit hindi mo ulit-ulitin na basahin yan, alam mo na. Parang by widow na nagagawa mo na kagad. Ano yon na dapat mong tandaan. Para at least protected ka ng gun. Hindi ikaw yung Yes. i-destroy ng gun mismo. Oh, yeah. Okay. Simulan ko po sa basic concept. Let's all agree po muna na ang baril, Yes. kahit anong model yan, ay ginawa po para makapanakit. Wala Okay. pong iba yan. Yung sa aking larangan, ginagawa nating sport. Correct. Pero mag-establish po muna tayo na common ground na ang baril ay ginawa para manakit. Okay. Okay. So bago po natin aralin yung basic marksmanship, kailangan nating maaralan muna yung gun safety. Yeah. Yun. So, meron po tayong 4 cardinal rules of gun safety and Okay. I know po ang lahat ng mga viewers natin is very well informed sa tagal na rin po na ng ginagawa natin dito. Correct. Tagal-tagal nyo na rin pong pumapasyal ng firing range. Malamang attorney na i-share nyo na po yan sa marami. Of course, of So, course. ang para po sa akin, sa gun safety, sa 4 cardinal rules of gun safety, ang pinaka-importante po doon ay yung numero 1. Kaya siya nilagay sa number 1. Okay. Ano yun? Ang sabi doon is consider every gun as loaded. Pero I would like to make an exclamation point on that. Gusto ko lang baguhin ng konti. Wag mo na i-consider. For me, kung akong gagawa ng statement, kasi meron siyang general Yes. statement pang sarili ko lang, your gun is loaded. Period. Yun. Okay, okay. Period. Okay. All guns are loaded. That's number 1 rule. Opo. And the most important. The most important. Okay. Number 2. Wait lang i-review ko lang. Doon po papasok, attorney, yung always trigger finger off when you're not pangatlo ready yun. to shoot. Okay, okay. Sige. Unless you're ready. Hindi naman not Tama. in a particular Okay. order. Sige. Number 2 is be aware of the surroundings. No, do Yeah. not point. Do not point. Tama. To anything Do you're not not willing point to destroy. or shoot. Do not point the gun at anything you do not intend to shoot or destroy. That's number 2. Yun. Yes. Number 3, keep your trigger finger off the trigger unless you are ready to shoot. Okay. And Number 4, Yun lang. Yun yata Be yun. aware of your surroundings and what's be behind aware you. of your surroundings. Kaya po nasabi ko na number 1 ang important. Hindi ko po alam sa ibang studies pa o kung may nagawa pa ang ibang bansa tungkol dito. Pero for me po, bilang nagtuturo pa dati sa mga PNP pa Okay. ng gun safety and basic marksmanship, lagi ko pong ibinibigyan ng malaking emphasis ang rule number 1. Why? Balik tayo sa number 2. Ano yung number 2 ulit, sir? Parang gusto niyo yung number 2 yung ano. Kasi ako, ang number 2 ko talaga yung Do not always trigger point finger the off. gun at anything you do not intend Shoot. to shoot Shoot. or destroy. Why? Because your gun is loaded. Yes, correct. Keep your finger trigger off the trigger unless you are ready to shoot. Why? Because your gun is loaded. Always loaded. Oo. So ibig lang sabihin yan, so to take it in other sabihin na differently, simply putting it, pag tinutok mo yan, iputok mo. Attorney, in layman's term po, para makarelate sila Parang sa lahat, ganun. no? Oo. Mali po yung sinasabi nila na ang baril po ay may demonyo. Oo nga. Opo, mali yun. Mali po yun. Pero once na tinutok mo yan, di ba? Tinutok mo, pinasok mo yung daliri mo, at nakalabit mo, puputok po yun. Puputok yun. Basta loaded. Pero ang rule number 1 po is consider it always loaded. Loaded, Kaya loaded. sa training ng gun safety po, when you want to make sure that it's not loaded, chine-check mo yung chamber. Yeah. You clear Yes. it. It is you release the always, magazine, check nyo po. Parang ganito lang yan. When you keep it to your closet, when Yes, you withdraw it, although na-unload mo na yan, Opo. again, Check mo Make po sure ulit. you again follow the 4 cardinal rules. Rules. Yes, of gun it's a rule. safety. Wala pong Yeah. exemption. Ah, Kaya kahit galing. natanggal mo na, na-clear mo na, Yes. rule number 2 is do not point it. Kahit na-clear mo na. True. That's correct. Oo. Actually, yun nga yun. Kahapon, nandun kami sa gun show. Siyempre, mga anak ko, mga 12 years old, tsaka 10 years old. Picture.
Tatay, can I hold it? No, you don't hold it like that. You make sure that you're not pointing it to someone. Yeah. Kahit na naka-display yan, Yun, kumbaga, tama po hindi yun. dapat na. Correct, Tsaka, correct. you don't put your finger inside, just Yeah. hold the handle. Gun safety Correct. starts at home po by mga bata kasi nakasanayan mga bata pag ilabot mo kahit plastic or water gun, pasok agad ng ring, ping, 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 ping. Yes, yes, yes. Pero ano, Kuya Aldrin, kasi alam ko matagal ka na sa practical shooting eh. Pag nakahawak ka ba ng baril, yumayabang ka ba? O hindi naman? O what are the things that you need to observe para hindi naman uminit yung dugo mo or something, makakita ka lang na ano, parang ang yabang mo na, mga ganun eh. Ano yung mga things that you need to consider, especially kasi alam natin na dumaan tayo sa neuro, etc. Yes, Pero yes. one time lang yun eh. Hindi Yes, naman yan ano eh. yes. Ano yung mga things that you need to observe as a person, especially when you're now a gun owner. Okay. Number one po, bilang gun owner, you must accept na ang paghawak po ng baril, although sinasabi sa Constitution na you have the right to self-defense, Yes. ang pag-award sa iyo ng baril is only a privilege. Yun. Hindi mo po karapatan magkaroon ng baril, pribilehiyo mo siya. Pribilehiyo, oo. Pinipirmahan siya ng ating Chief PNP o ng ating Pangulo po ba? Siyempre, ang Pangulo ang naglagay ng Chief PNP, pinirmahan siya ng ating Chief PNP para bigyan ka ng pribilehiyo na depensahan mo ang sarili mo. Yes, So dahil yes. binigyan ka ng pribilehiyo, parang ganito po, in layman's term na lang. Oo. Maya naman tayong iyabang natin sa kanya, may baril ako. So kung may baril ka, para po sa akin, is parang sa pagmamaso na rin, we should always keep things on the ground. Yes. I-level po natin ang paa natin Ang sa ano lupa. nga dyan eh, parang yung sinabi na isang superhero, with power comes great responsibility. Ayun. Kasi you can do something that a person doesn't know that you are capable of, so you should be more responsible. Kasi baka mamaya binubuli ka niya or something dahil hindi siya aware na responsible gun owner ka, so you need to control yourself. Okay. Since lahat tayo may baril na, assuming Yan na, may yan na. pribilehiyo na tayo. Si Kuya Indayon, si Kuya Aldrin, ako, magkakaiba tayo ng profession. Dalawa kami ni Kuya Sherwin, lawyer kami. Abo. Ano yung mga iba't ibang klaseng baril na naaakma para sa atin? Businessman, Yeah. lawyer, professional, doctor, nurse, mga ganun. Kahit ano lang, Kuya Indayon. Maraming salamat po ulit, Yes, attorney. yes. Gaya po ng nabanggit ko po kanina, kung gusto po natin magkaroon ng baril, we need to understand kung ano po talaga yung purpose natin. Yes. Is it a daily carry or gusto rin po natin gamitin ulit for practical shooting? Yes. Marami pong guns available lalo sa gun store. Lalo yung kinikerry ko ngayon, yung pinapalaro ko, pinapang-carry ko rin, Okay. which is yung Arsenal Firearms. Yung Arsenal Firearms is a lower axis siya, na polymer din ang lower niya. It's a 9mm, it's a Russian design, Italy made po siya. Okay, ano yung feature niya na kakaiba sa ibang baril? Yung in a layman's term na maintindihan ng Ang ating kakaiba tagapakinig. po sa tingin ko na Okay, pwedeng ipagmayabang nila, isang tawag ko pa nga doon nung panahon ay chip alien kasi it was designed na lower axis siya, pero pagka nirarock mo yung slide, hindi Okay. po bumababa yung barrel. Hindi po nagaganon yung barrel niya. Okay, That's okay, one okay. of the distinct feature na nakita ko na maganda sa Okay, Arsenal Firearms. as to the size naman, hindi naman siya It's a full bulky. size, 5 inches po siya. 5 inches, okay. Pero from abroad, meron din silang mga compact size naman. Pero yun, I prefer that kasi habang ginagamit ko sa training and practical shooting, nagagamay ko siya. Yun na rin po ang pang-carry ko. Kasi Okay. nung panahon talaga naniniwala ko na you carry what you shoot What? na tinatawag. True. Oh. So halimbawa, meron ka ng carry. Abo. Tapos, syempre, you carry what you shoot, di ba? You shoot what you carry. Tapos, medyo, habang pinuputok mo ng pinuputok, parang, you're getting the feel na parang magandang pang-relieve ng stress. Yes, o yes. ano. At you considered na, may mga practical shooting na parang, pwede kaya ako sumubok doon sa mga competition na ganyan. Ano naman ang masasabi natin sa mga ganun? Okay, so bago yan, siguro, time check muna tayo. 7:24 ng gabi at magbabalik po ang kapatiran para sa bayan.
Okay, magandang gabi po ulit at andito na naman ulit ang Kapatiran para sa Bayan sa mainit na topic na responsible gun ownership. At kasama ko na si Kuya. Hello. Magandang gabi, umaga sa buong mundo po sa mga nakikinig at nanonood. Babatiin ko lang po ng happy birthday si Attorney Jerry Sadsad. Birthday po niya ngayon. At happy po. Maligayang bati sa iyong Happy birthday din po kay Alvin Bilay ng Talavera Lodge number. Ka-birthday. Yes, opo. At saka happy birthday din po kay Alan P. Guevara ng Kapatiran Lodge ng Nueva Ecija. Actually, ang daming July. Pati si Oo. Most Worshipful Ariel Tigayanan ay birthday din niya. Yes, so at babatiin ko lang din ang successful conferral ng Noble Order of Flor de Lis Beta Eta class sa anong nakaraang Sabado. Saan Kuya Jopi? Sa Clark, sa Bataan ba yan? O Dito lang sa Metro Manila. Yung mga Congratulations. nakapasa, congratulations Kuya sa inyo Rupert. dyan. Kuya Rupert, Andrew, Manimtim, mga taga-kainta dyan, at saka shoutout kay Tris Kulay, Randy Archaga Santisas, Jesse Baltasar, Aldrin Tokayo, at saka si Andrew Medina Manimtim, at saka ang kanyang asawa na congratulations sa inyong magiging anak na darating na ilang buwan na lang. Siguro congratulate ko rin yung mga nanalo kahapon po yung bowling and billiards tournament ng Beta Sigma Fraternity Manila East Assembly. Aha. Ano lang po kami, second runner-up sa Saan billiards. ginanap? Dito sa Q Plaza. Wow. Cainta Rizal. So, congratulations sa mga Ano ang nanalo. naiuwi mo naman doon? Siyempre, birthday mo. Second runner-up nga lang. Defending champion kami, pero natalo kami ni Tanjo. Kumpiyansa kasi. Kumpiyansa kami dalawa. Yung pala, wala. Tatalunin kami. Anyway. So, balik tayo doon sa ating Nakabinbin. questions kanina Oo. na iniwan ni Kuya Sherwin. Yes, Kuya Oo, Alvin. about doon sa interested ka na ngayon dahil siyempre napuputok mo yung baril mo, gusto mo na makipag-compete ngayon sa whether it's basic, tyro, kung ano man. Iyon ay sasabihin ng ating mga guest, professional gun holder. Oo. Maraming salamat po ulit. Yes. Attorney, Yes, sir. kaya po nang nabanggit nyo, kasi yung pinag-usapan natin about responsible gun ownership is yung gun safety at FA proficiency. So habang nagsasanay na po tayo at na gusto nating i-level up yung mga yun, meron na tayong mga lisensya lahat, and then we train, we join the gun clubs. Okay. And once we join the gun clubs, we also train there mga regularly sa mga gun clubs, and then yung gun club mismo, on the endorsement of the gun club president, pwede po tayong mag-member ng Philippine Practical Shooting Association, yung PPSA. So kailangan pag nag-compete ka, member ka dapat doon. Opo, dapat po mayroon tayo bonafide members of gun club na active shooter po May tayo. nagtanong po si Dominic Luistro live from Cavite. Tinatanong po niya, pwede daw po bang mag-join ng gun club kahit hindi daw po PPSA? Actually po, yung PPSA, yung prerequisite ng PPSA is a gun club member. So, mauuna po talaga na gun club member ka. Yun. Bago ka pa makapag-apply for the PPSA, is in-endorse ka ng gun club president. So, Okay. ibig sabihin po, active ka, meron kayong probationary training until such time na makita nila na you are a master of gun safety. Hindi lang po firearms proficiency. Okay, so nandun na tayo sa mga documentary and mga processing. Ano naman yung mga classifications ngayon sa mga practical shooting na competition? Kuya Alvin. Yan. Okay, Attorney Jerry, bago ko po sagutin yan, Okay. siguro add up May lang ako dagdag, sa sige dagdag po, lang sa sige po, nangyari. So, sige po. bago po tayo mag-join, number one po, sundin po muna natin yung regulation natin na kailangan ng baril ay lisensyado. Correct. Oh. License. Oh, yun. So, magsisimula muna tayo sa mag-apply ng LTAP. And Okay. then, When you say LTAP, the license license. to own and possess firearms. Okay. Saan tayo nag-apply? Meron po niyan sa Krame. Actually, meron din po siya yan sa MOA. Okay. Sa- Then, meron din po silang mga caravans. Mga Caravans. Yes. Pagka Oo. somewhere in Cavite ka or Laguna, meron yung RCSU, yung Camp Vicente. So, in short, nag-apply tayo sa Camp Crame through the FEU.
Yung firearm and Opo. explosive Opo. unit. Aha. And then, Office, And then, opo. office. And then kapag meron na tayong karapatan at nabigyan na tayo ng award na mag-possess, syempre magpo-procure ka na ng baril, firearm registration naman ang susunod. Yes. Kailangan yung baril natin na ginagamit ay syempre na ibalistik ng FEO at nabigyan nila ng kaukulang dokumento para mai-transfer po ito sa pangalan natin. Yun. Okay, pag meron na tayo noon, meron na tayong karapatan na gamitin na siya. Okay. Pero hindi para ilabas syempre ng bahay. So you need to apply for PTT or PTC. Okay, ano yun? Ano ba yun? Okay po. Ano ba yun? Yan. Ano po ba ang pagkakaiba ng dalawa? Okay. PTT, permit to transport. Okay. Transport. Transport po. Transport, oo. Opo. Yung isa naman PTC 4, PTC, permit to carry firearms outside of residence. Ano po ba ang pagkakaiba ng dalawa? Kapag may PTC 4 ka, pwede mong i-carry yung baril. 24. Anytime. Anytime po and to many destinations. 20 point of Luzon. Opo. Ay, Philippines pala. Opo. Basta nasa loob ka ng Pilipinas, pwede mo siyang isakay sa eroplano, sa barko. Yan. Oh, okay, Kailangan mo okay. lang ipakita yung ID mo and corresponding LTAP and FA reg. Yes. Kasi magkakasama siya. Yes. So, anong pagkakaiba nun sa PTT? PTT, same din naman. Pero ang pagkakaiba nun, yung isa may duration na 15 days, minsan 10 days yata, o 30 days. Basta meron siyang duration. And it's from point to point. For Specific example, destination. from my house to your house. And then to your house to my house within 15 days. Oh. Ganun. So, yung PTT, in short, ina-apply yan for a specific purpose. Yes po. So, kunwari, you want to attend a competition, dun lang. Yes po. Ayun. Yung mga private person. Unlike yung kaya din ba PTC, yun? you don't need to ask again for PTT because you have already PTC FOR. Opo. And I think PTC 4 is valid for 2 years. 2 years 2 years. na. Two- two years na po. 2 years na. Bago po. Oh, And okay, to, 2 years and na to siya. add po, yung PTC is you're allowed to, yung normal PTC lang, yung standard PTC is you're allowed to carry ng 50 rounds lang. But you could go upgrade it into 500 rounds, so may additional fee po siya. Oh. Pina lang yun. Apo. Pina lang yun. Yes. Okay. Okay. So, doon na tayo. Oo. Sa competition na. Okay. Ano yung mga classification naman? Gandang kataon ng mga Okay. So, Wala in natin terms sa of newbie. classifications, Aha. Sa mga newbie, katulad namin Enjoy na po yan, enjoy. newbie kami. Enjoy Anong po yan. ibig sabihin nun? oh, Gusto sa ko Pilipinas po, every weekend. dalawa ang carrier ng palaro natin. Hindi Okay. lang nabanggit. We have PPSA, Philippine Practical Shooting Association, and we Okay. have PSMOK. Peace-smoke. Okay. Ano yan? Meron Ano ding naman? PSMOK. Ano ba? PSMOK? PSMOC. PSMOC. Oo, Sige. hindi ako masyadong naglalaro doon, pero paminsan napapaunlakan natin sila. Okay. Oo, same lang din naman po sila ng practical shooting. Nakalimutan ko lang talaga yung mismong Okay. ano Basta niya? acronym niya, PSMOC. Yeah, yes, PSMOC. Opo. PPSA. Opo. Board lang sila nagkaiba ng yung itsura, pero Yes. scoring system the same, time system the same. Okay. So balik tayo doon. Gusto mo nang maglaro. So first you need to join a club. Okay. Okay? Kasi yung club ang gagawa ng endorsement para makasali ka doon sa PPSA and PSMOK. Then, kapag kasali ka doon, the first 2 level 3 matches, there are different types of matches in PPSA and PSMOK. We have level 1, level 2, and level 3. Okay. Level 1, 2, and 3 doesn't necessarily mean na level 1 madali, level 2 medium, level 3 super hirap. No. Level 1 only means you have 1 to 5 stages. Level 2 means you have 6 to 11 stages. Oh, dami. Level 3 you have 12 to, correct me if I'm wrong, 22 or 23 stages. Dami. Ganun po. Mauubos na bala mo doon. Oo. Ilang rounds. Commonly sa Pilipinas, ang level 3 ay 302. 300. Minimum rounds. Pero ano yung mga usual na nilalaro na pangkaramihan na hindi naman yung ano tayo dito, hindi naman tayo si Fernando po eh. So, ano yung mga katulad yung recently natin sa Pasig, i-promote ko na sa Pasig City Masonic Lodge number 409. Ano po yun? Anong level po yun?
Yung recently pong ginawa natin ay level 2. Level 2 ng Opo. PISMOC. So, Oo. ang PISMOC, attorney is Philippine Shooters and Match Officers Confederation. Ayun. Match Officers Confederation. Okay. Ayun. So that's a level 2. Level 2 Level siya 2, yung oo. nangyari doon sa inyo. So, ilang stages yun? 8 yata? 8 stages 8 po. stages, oo. Pero, hindi naman ibig sabihin na you can join level 1, level 2, level 3, kahit anong, Yes po. kahit ano ka. Pwede po yun? Yes po. Businessman ka, sundalo, or ano, gano'n. Opo. Pwede po yun. So, balik po ako dun sa kanina. So, Sige, sige. una, Okay. diniscuss ko muna yung level 1, 2, and 3. Oo. So, ang shooter ay nakaklasify kapag nakaputok na siya, kung baguhan lang, kapag nakaputok na siya ng 3 level 3 matches. Oh. Opo. Doon pala yung category niya na... Doon siya ikakategorize. So, meron tayong Class D, Class C, B, A, Ah. M, and GM. Oh. Meron siya. Okay. Same po yun, both for PPSA and PSMOC. So meron pong percentage ranking siya depende sa performance niya. Yes, yes. Yes. Yung GM is the highest. Yung Opo. Grandmaster. tawag nun. Nag-average siya from 95% to 100%. Wow. Opo. Oh. Eh, ang ating guest of honor ngayon is Ay, a Grandmaster. Grandmaster. Oo. Opo. Opo. Pang ano to, okay. pang Philippine team ito eh. Let's go sa Philippine Eh, team to. yung sa akin, Kuya Jopi, hanggang Tyro lang ako eh. Ano ba yung Tyro, Kuya Alrin? Tyro po, Engineer, no? yan po ay nung nagsisimula akong pumutok back to 2014, jargon word lang siyang naririnig ko eh, meaning beginner. Begin. Oo, pag sinabing ano ka, Beginner. Tyro ka, ngayon ka lang nakita. Oh. Actually, hindi nga siya beginner. Pag sinabing Tyro yan, parang ngayon lang siya. Kakasimula lang yan. Pero not necessarily hindi marunong o hindi magaling. Parang ngayon lang siya nakita. So, maski Yes, magaling ka, kung ngayon ka lang nakita, ang tawag sa'yo, Tyro. Kaya first timer po Newbie. siya. Kaya pag nakita, Yun. ang tawag po nila sa Tyro is thank you, range officer. Kasi ginaguide sila Pala ng yun. range officer. Thank you, Race Officer. Okay. Tyro. Kaya Tyro yun. Oh, okay. Oo. Yung naganap sa atin, anong kanyon na yung naganap na competition, na-classify din ba tayo doon o labo-labo yun? Bali yun po ay level 2 matches. Hindi ko kabisado ang Ismo. IRR ng PISMOC kung nagka-classify sila during level 2 matches. Mm. Pero Oh. I'm very well aware na lahat ng level 3 matches classifier matches siya. Okay, Yung pwedeng i-classify into what category ka ba? D, C, B, o yun. Yes. Now, isa pa. Sige. Kasi kunwari ako, Kuya Aldrin, nag-compete ako, may pistol ako. Okay? Ikaw naman, kakaiba, revolver. So, are we in compete with each other? Kasi medyo iba yung yung stamina mo dun sa revolver, iba rin naman dun sa pistol. So, paano mo siya i-categorize ngayon na can I compete with a pistol or I compete with a fellow pistol and you compete with a fellow revolvers? Ganun po ba yun? Okay, siguro po ang ibig sabihin natin, meron po ba tayong classification? Kumbaga sa boxing, meron po ba tayong divisions dyan? Yes. Okay. Exactly. Sa IPSC po, meron tayong 7 divisions. 7, tama yata 7. Okay. We have production. Okay. Production, yun yung mga barel na from the box, nilalaro na siya. Pinapalitan nila ng mga konting internal like springs, meron tayong standard division, meron tayong open division. Okay. Open division, kuya, I think nakita mo na yun, yung mga malalaking Oh, baril yung mga na may in-embellish. scope. Napaganda yung Yes. baril. Oh. Yes. Oo. Then meron tayong classic division. Yun yung kuya yung single stock, yung tawag mo Fernando po. Yes, Oo, yes, single yes. yung maraming change mag. Oo, Maraming yung change mag. parang ano yan, yung 45 na Mga 1911. Yun, Yes, oo, yun. 1911. 1911, yun. Then we have revolver. Okay. Then we have production optics. Ano Yung yun? production gun nilagyan ng scope. Oh, okay. Yes. Okay. And ano pa ba yung isa? Meron kang Pito. MR. Hindi, sa handgun. Sa handgun. Tinanggal na iba. Ito ba? Pito yun. mga Production pito. optic light. Production optic light. Pero tinanggal na yun, pala. okay. Tinanggal na pala. Sa ano naman, yung may mga Ronnie kit. Sorry, Ronnie kit kasi ito yung inilalagay sa baril na Yes. parang Parang yung maging- forma niya parang akala mo maging, M4, M5, parang ganun yun eh. Tama ba? Opo, Oh. doon na po, pumapasok Anong din po tawag doon niyan, sa mga, Kuya Indayo? yung mga pistol caliber carbine.
Yung mga PCCs. pistol caliber carbine po. Oo. Ngayon, meron considered na isang siya as PCC Opo. pagka ginawa mong Rooney yung isang Glock. Opo, ginagamit na po ngayon yung mga PCC kaya may mga iba naka-polymer type, magamit ng Rooney kit, nakapasok. Ngayon, pati yung mga Evo CZ, ginagamit na rin. So ibang classification naman yun sa competition. Yes po. Opo, sa mga PCC naman po yun. So meron kang Yes. open, meron kang iron. na Kasi mga hindi mo PCC. talaga yun may kukumpare dun sa halimbawa production Hindi ka po, sa tapos pistol. Yes. banat mo yun eh. Yes. Talo ka doon. No? Although 9mm din naman ang ginagamit ng PCC, hindi siya talaga po pwedeng ilaban doon. Since yun ay naka-AR platform. Oo, and yung Pero isa yun- naman is pistol. Considered ba yun, Kuya Aldrin, na ano ang category niya pagka niregister mo yung baril? Pagka nilagyan mo ng Rooney? O as a handgun pa rin siya o nandun na sa, Okay. sa ano? Magandang tanong yan, Kuya Joby. Pero time check muna tayo. 7:45 po ng gabi, magbabalik po ang kapatiran para sa bayan. Okay, nagbabalik po ang kapatiran para sa sabayan at napakainit ng ating topic, responsible gun ownership. At ngayon, Pumuputok ang oh yes, usapan natin pero ngayon. kailangan introduce muna natin yung ating kararating na new anchor. Oo, kasi birthday ni Guyang Jerry, hindi na Oo pwede nga, parang, mag-absent. salamat. Kailangan kompleto tayo Talagang lahat. Happy star-studded ngayon. birthday. Happy birthday, Guyang. Salamat. Star-studded ang guest, star-studded ang mga anchor. Ganon. Okay, so meron kasi kaninang katanungan na pending tayo na pagka nakakuha ka na ng registration mo sa isang baril, di ba? May LTAP ka and then registration. Gusto mong baguhin ngayon, lagyan mo ng Rooney kit, ERA kit, o kung whatever na embellishment dun sa baril, optic or whatever. Kailangan po bang ano ulit ito? Register I-register mo ulit for a new one o hindi na? Accessories. Attorney, yung mga ganong modifications na po, yung tawag nila doon is mga cosmetics lang. Yes, cosmetic. Hindi oo. po kailangan ng special permits. Oh. Pero when you modify like yung mga internals, like modify mo yung barrel, magpapalit ka na, replacements na, yun po yung mga kailangan. Kailangan baguhin. Any cosmetics like coloring, hindi naman. Okay lang yon, okay lang yon. Ginawa mong camouflage yan, naging black dati, Opo, ganyan. hindi po. Okay lang yon. Okay. Ay, barrel lang talaga yung kailangan i-register. Mga trigger, hindi na kailangan. Hindi na po. Oo, paluwagan Ngayon, mo yung pagka trigger, mga slide, Barrel slides. Meron kasing serial may, na. may mga yes, serial yes. numbers po yan. Pati So, yung lower, mga ganun po. Barrel, Yes, yes. barrel slide, tsaka lower. Yung tatlong yun ang pinaka-importante. Kasi may mga Yes, serial yes. numbers po sila. Ayun, yon. Ano, baka may tanong ka, Doc Arky? Kasi ako, medyo namamahalan ako sa pag-firing. Advisable ba yung... Hindi, nagpa-firing ako, competition yes, ako. yes. Pero, tanong ko lang, kung advisable mo mag-practice ng airsoft lang, kunyari, medyo ayoko namang everyday ako Magandang mag-baril. tanungan yan, Doc. Ayun, Practice yun. muna ako ng airsoft. O baka Maganda rin yan. masira yung trigger finger ko, baka masira yung pilik ko. Ayan. Nakakatulong ba yung airsoft? Parang si Kuya Aldrin mo sasagot niyan. Mas affordable way to practice Ah. firing. Affordable way to practice. I-clear ko lang po ano. Bali, gusto nating maglaro ng airsoft dahil mas makakamura tayo sa airsoft. Yes? Okay. First things first, ang airsoft po ay magandang disiplina din. Kasi kahit sabihin natin na mock-up siya ng baril, talagang kung titingnan mo naman, baril din naman talaga. So yung proper mindset mo ay dapat galing sa totoong baril papunta sa mock-up na baril ay dapat the same. Same, Okay? yung- Establish muna natin yon. Yes. So kung titingnan naman natin sa affordability ng practice, paano ko ba siya i-take? Hindi natin siya kailangan laging gastusan. There are ways para tayo i-train ang sarili natin Okay. na gumaling pumutok. Okay. Number one of which is yung tinatawag nating dry fire. Dry fire po, yes. Ganun na. Correct, dry fire sa bahay. So, Yes. ano ba ang dry fire? If we take the definition of it, the very definition is simulation of an actual live fire. Yes. So, kung wala tayong holster sa bahay, wala pa, nagtitipid muna tayo, no problem, you can still dry fire. Paano ang ginagawa? Inaangat lang ang baril, kinakalabit ng tama, inaalay ng tama, then kalabitin. Ganun siya. Okay, Kuya. Actually, Since maraming yun- nabasagan ng salamin. Oh, dahil pero sa speaking of dry fire dyan, Kuya, kailangan bang meron kang dummy bullet sa loob? Kasi baka masira naman yung trigger mo.
O yung ang tawag, firing, Ay, oo, firing pin. pin mo. Tama ba yun? Kasi walang sumasalo ng impact. Walang sumasalo. ng Baka hammer mo lahat. masira yung spring niya or what. Anybody sa inyo na... Attorney, gusto niyo ba akong tanungin o yung si Indayon ang gusto mong tanungin? mamaya yan. Yung maganda yung ano natin. Oo, yan. Okay. So, ang tanong, ang tawag yata doon sa inyo is snap cap. Stop. Yun yung mock-up na bala, plastic, then meron siyang spring sa loob, then Yes. parang goma, kung saan yun yung ini-strike ng firing pin. Correct, Okay. correct. Ganito po. Iba-iba ang setup ng firing pin natin. Okay. Okay? So, for example, Glock. Iba yung setup niya na the more you squeeze, meron siyang umaharang doon na babali. So, ang Glock daw ay hindi advisable, na ikasa, kalabitin ng walang tinatamaan. Kasi sumusobra siya dun sa parang nilalabasan niya. Oh. Babali. Yes. Depende rin. Yung CZ, pwede siyang lagyan ng snap cap, pwede rin wala. Okay. Ito lang naman ang point. If you want to use snap cap, okay lang. If you don't want to use, okay lang din. Kasi po, sa akin, dati po akong law enforcer. Glock 17 po ang gamit ko. Okay. Ay, for 9 years po, wala naman akong pambiling snap cap. Hindi Pero- naman po nabali. Pero hindi nababali. Hindi po nabali. Pero lagi ka nagda-dry fire dati. Opo. Oo, kasi ano to, grandmaster natin for your information sa practical shooting. Opo. Anyway, since malapit mo na po tayo, may mga nakikita kasi ako na binablog ang barel. Pwede ba yun? Ay, attorney. Pwede po. Pwede po, attorney. Actually, si Okay. Indayon ni Molye, isa pong Vlogger. pipitagang vlogger. Ganun ba? Maliit na bagay, ito. Ano po yung binablog nyo? Para at least makuan lang natin. Well, yung Indayon ni Molye po is started during pandemic. Ano lang po siya, para repository ng lahat ng mga shooting activities at saka mga training niya until naging eventually as a vlogger na po siya. So doon sa vlogging, I do a lot of stuff. Yung kung paano ba humawak ng baril, magda-dry fire, pero in unconventional way, because I would like to understand yung people tsaka yung those who follow Indayon na do they have the sense of yung sense of intelligence at saka yung control in their mind na kung ano yung nakikita nila, would they judge yung character ni Indayon based sa nakikita nila. Pero on the side is more of lahat ng humor and practical about responsible gun ownership. Oo. So wala pa naman nag-bash or ano? Marami na po. Joke lang. Marami na banggitin yung Marami na. YouTube channel mo. Sa FB page lang po. FB page lang. Marami po, page. marami po. Maraming natutuwa. Kasi doon lahat, mga range officer, isa rin po akong range officer ng PPSA. Siguro minsan NRO. i-guess natin si Kuya Indayon as a vlogger. Sa naman. Oo. Ibang kwento naman. Oo. Kuya Aldrin, about naman sa, let's say, magpa-picture ka. Hindi mo naman baril to. Picture ka na, kunwari na, ganun ka, unless sa ano, siyempre, sa gancho, okay lang yan. Pero yung sa bahay, pwede bang, naging pulis ka dati, so pwede bang, illegal possession to. May picture siyang baril. Wala naman siyang ganung baril. Pwede ba yun? Parang wala naman Can you use naka-register that? sa tao to. Oo. Mga ganon, something like that, Kuya Aldrin. Para lang sa ikaka-peace of mind ng ating Opo. mga tagapakinig. Kasi baka, ayaw ko na magpa-picture dyan, ganyan pala ito. Parang ganon. Opo, okay. Oo. So, nung nabigyan po tayo ng pribilehiyo para magkaroon ng baril, remember na ang LTAP natin ay tumatagal ng 3-5 years. Para 10 years na kayo. 10 years, okay, better. So, ano po ang pangalan niya by very essence? License to own and possess. Yes. So, kung flinex mo po sa bahay, for example, flinex mo, nagpicture ka sa bahay na meron kang baril, wala pong masama naman doon. Oo. Ang magiging masama po ay yung baril, nagpicture ka at itinutok mo kay ate. Ayun. Ayun, malinaw tayo Kalimitan dyan. po, kalimitan po ang nakikita natin siya. Kaya sila nababash. Okay, may baril sila. Fineflex nila yung baril. Yes. Tinutok nila sa sarili. Yeah. Ayun. Sensitivity about gun Yes. safety pa rin po. Ayun. Nagvi-video sila. Makikita sa video,
may dumaan tao. So, napaviolate na natin yung cardinal rule of gun safety. Yes, Your gun is loaded. Do not point it to someone. Yes, yes. Much more to yourself. Baka Correct. babahan ka naman, no, Correct, 'di ba? correct. So, kung ganun po ba yung ano? Yes, yes, yung yes. yung katanungan, no? O kaya hindi mo baril to. Boss, yung driver, paano naman, picture lang ako dito. Gusto ko lang naman parang i-post niya or kung Post. saan man, hindi ka naman wala naman violation doon. Wala naman pong violation doon, attorney, so long as siya ay pointed in a safe direction. Yes. Kalimitan po kasi ng nangyayari sa ating mga kababayan, lalo na kung meron lang nagigiliw dahil ang ganda ng gamit natin, ang ganda ng nilalaro nating baril. Correct. Oo, titignan siya. Nung naitutok diretso sa camera na sometimes nakaka-offend ng iba. Correct, Kasi kung correct. ikaw nga naman ang end viewer ng camera, huy, loko ito, tinutukan ako ng baril. Correct. So maging naman tayo, maging sensitive naman tayo sa pangangailangan ng iba, lalo yung mga nag-view na hindi naman naiintindihan kung ano yung ginagawa natin. Okay, since this is a very interesting topic, kaya ako naman nasabi yan kasi yung next natin sa next probably by August or September, ito yung topic natin about Intro na to. vlogging intro na to. Malawak po ito. About yung collection ng baril, pwede ba magkolekta ng as many as you can, mga ganon, Anong something like limit? that. Anong limit? Oo. Opo. As much as I would like to, batiin na lang natin on a quick yung ating mga gusto ng batiin. Kuya Endayon. Ay, maraming salamat po, attorney. Binabati ko po ang ninong at ninang ko dyan sa The Gun Store. Sila po yung umampun sa atin dyan. Binabati ko rin po yung pro shot shooting sport. Kasi siya po sa practical shooting, siya naman ang umampun sa akin dyan. Okay. Siya po ang sponsor ko Kuya po Aldrin, dyan. bati, huling bati. Binabati ko po ang ating kapatid from NILAD 12, si General Robert po. Ayun. Opo, General Robert po. sana po next time paunlakan niya tayo. Yes. Oo, samahan niyo naman tayo dito. At salamat sa token. General po. Kuya. Ayoko na sa kanila kasi wala tayong Wala na oras. So, next program, Kuya Doc Arky. next program natin is Life Balance with kasama sina Daryl, Justin, and Gia Rafael. Okay, magbabalik po ang kapatiran sa bayan next week. Yes. Attorney, pahabol ko lang po. For those gun enthusiasts, saka mga gusto po mag-avail ng The Gun Store, lahat po ng units doon, meron po akong lista ng mga big discounts, saka magsabi po lang kayo sa page, lahat po. What's the page? May Gun Yung store. Indayon ni Muli po. Ano spelling nun? Ano spelling? Indayon. Indayon, I-N-D-A-U. Same lang as Opo, Indayon. Indayon ni Muli po. Pag mga gusto po, kasi yung sininang meron siyang mga number percentage na in-offer doon sa mga LEA, mga uniform personnel, pati mga women from the government. Merong special discount. Okay. Sinan po yun. Tangkilingin natin yan. Okay? Opo. Ito po ang iyong lingkod, Kuya Jerry Sadsad. Magandang gabi. Ako po si Doc Arky De Leon. Ay, magandang po sa inyo. To God be the glory po.